Hello bookworms! Welcome back to my channel and thank you for clicking this video. I am really not planning to vlog today, but I want to try out my tripod. I bought another tripod. Sobrang dami ko ng tripod guys, sa totoo lang. Pero wala pa kasi ako yung tripod na talagang may tibay na maaasahan. Wow, anyway, so ayun nga, I'm really not planning to vlog, pero na-miss ko din mag-reading vlog in all fairness. So, I am currently reading Love Theoretically by Ali Hazelwood and I am on page 238. So, nag-annotate din ako sa book na to. Susulat ako sa kanya and at the same time, nilalagyan ko din siya ng sticky tabs. Pero hindi na ako nag-highlights. More on sinusulatan ko na lang siya. Ganyan. I got a lot of good titles ngayon. Meron akong mga fantasy na gusto kong start basahin. Pero, to be honest, I don't know what to read next. Kasi I'm almost done with Love Theoretically. Baka later lang or tomorrow matapos ko na rin to. And magsastart na naman ako ng panibago. Hindi ko alam if magsastart ulit ako ng thriller novel or magfa-fantasy na ako. Or itutuloy ko pa yung romance era ko kasi meron pa ako mga dito, contemporary romance and hindi ko alam kasi ang dami kong binili na namang libro. Diba sinasabi ko nga na balak kong mag book haul kasi nga ang dami kong binili na libro. Pero anyway, alam niyo ang ganda ng tripod ko kasi finally nakakapag-film na ako sa likod ng bookshelf ko kahit magulo siya. Anyways, aayusin ko na lang yan para yan naman yung bagong background natin kasi feel ko na umay na kayo sa isang part ng bed ko. Kasi guys, honestly, mayroon naman akong pwesto na pwede akong mag-vlog dito sa bahay pero mas comfortable kasi ako dito dahil walang tao and I don't know. Andito kasi yung mga books ko. So, pag nag-film ako, and may gusto akong pakitang book sa inyo, anytime nag-grab ko lang siya. Ang tamad-tamad ko rin talaga kasing booktuber, sa totoo lang. Alam nyo, ang dami ko, diba, sinasabi ko may mga, mayroon ako mga tripod and all that. Pwede naman ako, kaya ko naman. Tinatamad lang talaga ako. Gusto ko yung parang hindi na mahirap mag-set up. And even kahit yung pag-aayos ng sarili ko, ayoko na nga mag-makeup, ayoko magbihis na ng bonggang-bongga, gusto ko kung ano lang yung suot ko sa bahay and kung ano yung, alam mo yun, no effort. Kaya pagpasensyahan nyo na ako. So anyway, ayun nga, tingnan nyo naman yung Kindle ko, ang dami ko ding libro na dito na gusto kong basahin, pero ewan ko ba, ang dami kong gustong basahin, ang dami kong gustong umpisahan, pero hindi naman siya nangyayari dahil nga sobrang kasi dalawa lang naman yung mata ko eh. Hirap-hirap pag sabay-sabay ng mga libro. Anyway, ayun lang. Actually, kakagising ko lang. Dumating yung package ko.
here and I really want to show this with you kasi sobrang excited ako. I've been waiting for this package to arrive. This is a gift from my boyfriend and yan lang. Thank you so much, Bebo. So ako kasi na yung nag-order, binigay niya lang sa akin yung budget. So I've been wanting to have this copy for a very long time. Simula na nakita ko yung mga posts ng mga vloggers, yung mga binabasa nila to, and sobrang nagustuhan nila. Unfortunately, hindi siya available dito sa Philippines kasi ang hirap hanapin ng copy niya. Si Julian, pinost niya to and nakakuha siya ng copy. Pero yung edition na nakuha niya is hindi ko gusto. So this is the edition that I want. So, hindi ko ina-expect na makakakuha ako. So, this is Divine Rivalry. So, yung dalawang character yung cover niya. Kaya I am really excited for this. So, kasi, nung kailan pa ako naghahanap, kaya maya't maya ako punta sa Shopee to check if available na siya. And then, one day, naisipan kong i-chat yung Jason, yung pinagbibilan ko ng books. So, I asked them if kailan magiging available yung Divine Rivalry. Tapos sabi nila, wala pa daw silang certain date, pero pag naging available na, i-message daw nila ako. And then, yun nga, isang araw, nag-message siya sa akin and sabi niya, magiging available daw tong edition na to. Alam niyo, walang paisip-isip, chinek out ko siya agad. Kasi sobrang excited talaga ako for this. Look at that. Look, it's so beautiful. See? Two rivals, two story, two hearts, one fate. Oh, bongga. Oh my god. Sobrang excited ako to read this. Tignan niyo, look at the edition. It's so beautiful. See? Oh my gosh. Hello, Bookworm. So, I just finished Love Theoretically by Ali Hazelwood. Okay, so this is about Elsie Hanaway. Si Elsie, isa siyang professor and she's actually a physicist. Tapos nagtuturo siya, pero meron siyang sideline which is fake dating siya. Meron siyang isang application wherein pwede kang mag-sign up. Tapos para siyang dating app, pero instead, yung mga guys, naghahanap sila ng girl na pwede nilang i-fake date. Pero isang beses lang nila pwedeng maka-fake date yung guy kasi yun yung rule ng application. Pero meron kasing naka-fake date si Elsie na talagang nagustuhan niya and hindi niya naman parang naging mag-friend sila, kaya parang nung umulit, she decided na sige, okay lang, mag-fake date ulit tayo, and nagpunta siya dun sa family nung guy. Tapos hindi niya ina-expect na makikita niya dun na yung parang yung kapatid nung guy, nung fake date niya, laging masama yung tingin sa kanya. As in, lagi siya tinititigan, tsaka feel niya talaga na hindi siya gusto. So, ayun. And then, tapos, nagkaroon kasi ng isang opening na job na nakalimutan ko kung anong klaseng trabaho yun. Pero, work yun na talagang feeling ni Elsie is mag-change ng life niya dahil wala na kasi siyang pera, tapos diabetic pa siya. So, parang kailangan niya ng health insurance, kailangan niya ng magandang sweldo. So excited talaga siyang kuhanin yung work na yun and talagang pinupush niya yung sarili niya na makuha yun. As in, nangarap talaga siya ng malaki. Pakiramdam niya yung job na yun yung magsisave sa kanya. But then, nung nagpunta siya na dun sa interview, nagulat siya na yung mag-i-interview sa kanya and yung parang isang kalaban niya, ang advisor nun ay yung kapatid ng fake date niya, which is si Jack. So, si Jack, sobrang, kasi there are two types of physicists. Isang theoretical physicist and isang experimental physicist. So, meron kasing away between theoretical and sa experimental physicist. So, parang si Elsie and si Jack talagang magkaaway na sila dahil nga may ongoing gulo nga between the two of them because of their careers. So, I rated this book 5 out of 5 star. Kahit gusto ko siyang bigyan ng 4 kasi story-wise and plot-wise, parang same lang talaga siya with Love Hypothesis and Love on the Brain. Pero wala akong makitang reason
para bigyan siya ng 4 stars dahil sobrang gustong-gusto ko tong libro na to. I love all the characters. I love the feud between Elsie and Jack kasi yung away between them does really make sense. It's not just, hindi lang siya basta na-empower ng miscommunication trope. And talagang maganda yung plot niya. Siguro the reason why I love Ali Hazelwood, kahit na pare-parehas lang naman yung storyline na ginagawa niya, yung haters to lover, enemies to lovers, tapos yung girl, parang lagi na lang wala ng pera yung girl, naghihirap na yung girl, tapos yung guy is someone na magiging boss niya and all that, na superior sa kanya, basta something ganun. It's always the same, like yung, well, sa napapansin ko, pero nung parang I don't really care. Kasi kahit na ganun paulit-ulit lang naman. Kahit na anong isulat ni Ali Hazelwood, babasahin at babasahin ko pa rin siya. Ang simple lang din kasi ng writing style ni Ali Hazelwood, even though yung ginagamit niyang term, sometimes yung mga jargons niya ay hindi ko naiintindihan dahil nga masyado siyang academic yung peg nung pagsusulat niya. Yung peg nung story ay masyado nakafocus sa ACADS. So, parang may time na hindi ko talaga naiintindihan. Kahit naiintindihan ko yung struggle niya as a professor. Pero, diba, at some point, hindi ko magets yung sa science, ganyan. So, pero, kahit na ganun, yung flow pa rin ng story is really good. Talagang, kahit wala kang interest sa science, matutuwa ka. And yung field kasi, siguro nag-enjoy din ako sa kanya kasi pinapanood ko yung A Big Bang Theory. So, hindi na ako nahirapan intindihin yung field of work ni Elsie sa field of work ni Jack. Kasi, diba, there are two types of scientists nga and yung dalawang scientists na yun ay madalas nagsasabong talaga sila kasi kahit sa Big Bang Theory lagi talaga nag-aaway ang experimentalist and yung theories. Kasi sa theories kasi sila yung nagre-research, sila yung gumagawa ng theory. And then sa experimentalist naman, sila yung nagpo-prove if that theory is tama ba or mali. So, parang sila yung nasa action. So, ganoon. Kaya, naiintindihan ko yung feud between them and I really love that about them. So, ayun. Kaya, love na love ko sila and the story between them, kung paano nag-progress yung kwento nila is really good. So, even the spice in this book, it's just simple. Ang konti lang, ang short lang niya, pero it's really, really satisfying. So, Ali Hazelwood, ginawa mo na naman ulit. I cannot wait to read your next book. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching this very short vlog. Thank you. Bye-bye.